At isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome to another live broadcast. Reza, noong June 12, this was last Thursday, kasabayan ng ating pagdiriwang ng araw ng ating kasalinlan, ay nagkaroon tayo ng isang, we can consider this malakihan na tinatawag nating All Lighthouse Olympics. Ibig sabihin, itong mga iba't ibang gawain po ng Lighthouse Bible Baptist Church ay nagsama-sama. Mga 15 churches ito around Metro Manila at mga suburbs, At alam nyo ito'y napakagandang pagkakataon dahil syempre, holiday, upang magkaroon ng mga games. Hindi upang manalo lang, kundi mag-highlight ng dapat na nakikita ng mga katangian ng mananampalataya sang-ayon sa Espiritu, virtues, ika nga. At ngayong gabi, pag-uusapan po natin ang tungkol sa event na to at kung ano ang pagkakaiba ng mga sports na panalo lang at walang pakinabang sa godliness. Wow, pati pala sports, Yes. Ilang biblical talaga ang ating At alam niyo po ba ngayong Hunyo ay specifically every June 14 ay pinagdiriwang naman po ang World Blood Donor Day. So this is a global event that aims to raise awareness about the need for safe blood and of course to honor the blood donors. At alam naman po natin na ang pag-donate po ng dugo ay isang selfless and even unpaid na act po, But it gives a second chance for people who are in urgent need of blood, especially those who require regular blood transfusion. So ika nga po, yung hope flows through every donation. At ang The Great Lighthouse Foundation Incorporated ay meron pong regular na bloodletting drive. So let us be blessed with their stories about this. Link na po yan sa ating Espresso. Ibig sabihin regular, every quarter. Every quarter. Oo. Oh, okay. At sa Health Talks naman, ay food poisoning prevention. Kasi madalas ito yung masisira yung yung tiyan mo. Oo, ang ating pag-uusapan bilang pag-obserba sa National Safe Kids Week tuwing Hunyo. Learn more about keeping our kids safe, lalo na itong mga kain ng kung ano-ano. Yan ay pag-uusapan po sa ating Health Talks. So we prepared relevant topics for you tonight. Stay with us for an hour of good talks. Ako po si Reza Abante Gebra. At ako naman si Bishop Ruben Abante. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to the Lighthouse Cafe. Ayun. Merong talata sa Bible, Reza, na ang sabi ay exercise yourself, Exercise thyself unto godliness. Okay? Tapos ang sinabi ni Apostle po sa isang bahagi ay bodily exercise profiteth little. Paano mong yan? Well, kaya magandang pag-usapan natin ito Wala akong nakikita na tao na hindi yung bang hindi nagpapahalaga sa exercise, sa physical na mga sports. Yan, maganda yan. At kahit tayo po siyempre ang ating Lighthouse Cafe, ito po ay pinanggagalingan nito'y ministry. Yes. Okay, so ang pinag-uusapan natin primarily is all about being near to our God sa lahat ng kanyang mga virtues. Kaya pag-uusapan po natin itong All Lighthouse Olympics at maganda itong mga leaders ito natin. Ito yung mga sports-minded dito sa ating mga leadership. Narito, from the far end, sa kaliwa, narito si Ray Kalingasan. Ayan. And of course, ito bagong guest natin ito Hindi ba? Mr. Gabi Yebra. Bagong guest this month. Maganda po, Bishop. And of course, ito talagang simula't mula pa talagang sports. Ito Dr. Enrico Torres. Magandang gabi sa inyo. Gabi po sa inyo lahat. Yes, hindi na naman kayo bisita rito. At sila rin po yung mga kasama sa mga leaders and organizers po ng ating nakaraang Lighthouse Olympics. Well, in fact, sila po yung mga leaders ng ating The Great Lighthouse Foundation. Yes. Na meron tayong, anong tawag doon, Ray? Meron tayong LOC, Lighthouse Outreach for Community Kids. Anong ibig sabihin niyan? Anong ginagawa ng LOC? Iyan ang arm ng The Great Lighthouse Foundation that caters to the welfare ng ating mga kabataan. Okay, lalo yung community kids. Yes. Lalo yung mga hindi nag-aaral. Correct. Kinakailangan makitaan sila ng kapakinabangan.
Kaya nag-extend tayo ng mga sports activities. sports and mga iba pang pwede nilang matutunan. Oo. Ikaw ba ano yung sports mo? Marami akong vision na sports. Hindi, magbigay ka ng isa. Magbigay ka ng Sabi ka isa. na isa mo. Siguro masasabi ko, ang mentor ko doon ay walang iba kung hindi kayo. Paano niyo ko tinuro mag-ping-pong. Oh, ping-pong Oo, pala. table Expert. Table tennis. tennis. Yung malaking table tennis ngayon na uso, alam mo rin yun. Pickleball. 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 Wow. Nakatry na rin kayo niyan, Sir Ray. Na-try, Pickleball. pero focus muna ako sa ano. Yeah. Susunod. Kumusta man ang tuhod mo? Ay, hindi. Okay. Ay, itong pangalawa, ito na. Laktawan natin si Gabi. Itong si Dr. Eric. Dr. Eric, gaano ka ka-passionate sa sports, lalo sa basketball? Very passionate siguro kasi Very passionate na nagpatayo ka ng sarili mo. Hindi naman po. Kasi ever since bata pa lang kami ng mga pamangkin ko, Oo. we go out the streets. Doon kami naglalaro. And ay kwento ko rin yata ito kala Gabi, sa kala Ray, na every time that there's going to be a league, wala kaming uniform. So I'll be going round the clock doon sa aming barangay just to knock on doors and ask for donations. So kaya nung medyo nakaipon at merong konting panggastos, ang una kong ginagawa is hanapin itong mga manlalaro, samahan ko sila. At the same time, bigyan ng uniform para makapaglaro ng maayos. Oo. So, bali talaga organizer ka ng mga ganyan. Parang ganun po. Ang magaling. Si Gabi, Reza, kilala mo to, di ba? Opo. No. Anyway, Sporty Gabi, din po siya. ang ginawa natin, in order to reach more young people, no, ay ginamit natin itong paraan na ito. To get them out of yung mga vices, mga kung ano-ano, and turuan sila tungkol sa mga godly things. Gaano ka-epektibo ito? I think we would say very effective by the grace of God, Bishop. No? Kasi kita naman po natin yung bunga. In fact, may cover po natin. Yung iba po sa mga sumali sa Olympics natin, a great number actually, no, ay bunga po ng lock ministry natin. Yes. Yung basketball, yung volleyball. Kasi wala po talagang hihindi sa basketball, sa volleyball. Very effective po yun na entry point natin. And we're using that to divert, no, para mas maging kapaki-pakinabang po yung ating po mga young So you practically use itong sports activities na ito, basketball, ang pinakaano dyan, ano, as evangelism at discipleship tools. Tama po, Bishop. It's not just the skills na tinuturo po natin sa paglalaro, no, pero it's the values. Yes. It's yung kanilang demeanor, it's yung kanilang testimony, even setting mga goals, mga leadership skills. So, medyo kabuuan po yung pag-atake natin. It's just that we're using basketball and volleyball as an entry point. Even chess po na gagamit Yes. po natin. So basically, para sa lock, what do you offer? Maglaro lang? O baka naman meron pang ibang mga incentives? Meron silang libreng bola? Ano pa, Dr. Eric? Usually, kasi alam nyo, ang mga players ng basketball, after maglaro niyan, pagod yan eh. Okay. At gutom. Oo. So, usually, kami, nagtutulong-tulong kami dyan. At after ng games, talagang pinapakain namin sila. At na-feel nila na talagang inaabot ng Lighthouse. Inaabot ng Lighthouse ng TGLFI na hindi lang naman sila tinuturing ng mga players, tinuturing silang pamilya. Right. Kasi napaka-importante nun eh. So ibig sabihin parang nakakaroon yung mga community ng mga kids as sort of an acceptance. Yes. No? Anyway, pero itong ginagawa sa Olympics, ibang klase ito. These are not for street kids alone, but these are for members mismo. Correct. And so, ang ginawa natin, para bang it's not simple na evangelism and discipleship because miyembro na eh. Yes. Correct. Di ba? So, ang kinakailangan is to build them up. Di ba? Kasi kahit Kristiyano ka, pag naglalaro ka, lalo basketball, nakakapikon, ano? Ano palagay mo, Ray? Ikaw ba naiinis ka rin? Tao po. Maraming pagkakataon talaga, especially kapag ang nasa isip mo manalo, nasa iyo lahat ng advantage. So, andun yung pagpasok mo pa lang, hindi pwedeng malamya ang
paglalaro ko, kailangan ipakita ko ng todo ang pwede kong Oo. magawa. At ang maganda rito, lahat ng ages magmula sa mga bata hanggang sa mga May seniors. iba't ibang events po para mag-cater to all the Tama. ages po na kasama dun sa mga... So kaya pala Olympics, lahat involved. Opo. No? Ano mga events? Mga kababaihan, Mga kasama. kabataan, as young as mga elementary. Teka, unahin muna natin yung mga may edad na. Meron ding events para sa mga Ano, senior. games? Meron din po. Meron. Mga kababaihan. Anong for example? example? Yung pinakamahirap pong i-train, no, yung sungka po. Kasi ano yun talaga kailangan Baka yung edad lang kasi yung consistent, nakakaalam. meticulous, tsaka may strategy ka rin Tama yung pagdagdampot. May nagkakapikunan ba ron sa sungka? Wala naman po. Okay. Wala naman po, Bishop. Tapos meron din po tayong yung Jenga, no? Na open Tower for of- all ages yun, no? May snack attack din po tayo. Basically, parang food, po siya, no? Food relay na all ages din na pinapakain natin libre. Binuhin yung Bishop, no? Nagpa-Olympics na tayo, nagpa-merienda pa Pamerienda tayo, pa tayo, no? oo. So, tuwang-tuwa po sila dun, no? Even as mga bowling natin, Bishop, Yes. you'll be surprised. Marami pong senior dun na, magagaling, no? So totally, how many events ito? Iba-ibang laro. In total po, 25 events yung ating pong hinold. So, talagang worthy of being called in the Olympics, Bishop. No? Pero hindi lang siya physical games, diba? Kasi meron din parang mga mental games, like ito yung mga chess, ganyan. Oo. Tama ba? Chess, Mga board Scrabble, games. Board games. Oo. Lahat po talaga. Board game. Nabalitaan ko para magaling yata ito si Reza sa saan Kaya ba nga yun? po nabanggit ko. Yun nga po Retired na po siya actually Retired. sa word games. Yeah. And meron din po tayong fun ng mga Filipino games. No? Yung like Patintero, kasama rin po. Yeah. Tsaka ang isang unique dito, Dr. Eric, syempre, madalas ang competition against churches. Pero ito hindi, parang pinaghalo-halo yata. Oo. O, paano pinaghalo-halo yung mga teams? Kasi sa dami natin, kailangan gawa ng paraan ng gumiti. So merong, like for example, yung nag-champion natin sa basketball is Mindoro and collaboration of Mindoro and General Trias. So, ang Baguio naman, Langka, and then Tarlac. So, talagang they have to be strategic enough to Yes. choose the players that they're going to pitch in. So, para bang they were grouped, no, according to regions, yung kanilang lugar. Pero ang pangalan ng mga team, hindi lang ganun Nag-adapt kayo na ang pangalan virtues. Maganda. According to the fruit of the Spirit. Ayan, katulad nga po Oo, nung di ba? nasa Temperance. Mahirap na team ng pangalan niya. Gentleness. Ipaliwanag mo nga, Gabi, Gigil na gigil. Yan po Bishop ang unique, no? At talagang I would say magandang model po, no? Sabi niyo nga po, this is a competition amongst believers, amongst Bible Baptists, no? So from the very get-go po, talagang pinupok na po namin na we're gonna compete, but in doing so, we will also manifest the fruit of the Spirit. Yun po yung naging inspiration namin to name yung mga 8 teams natin per the fruit of the Spirit, starting from joy all the way to temperance. Para dala-dala po nila yun, no? Yun po Mahirap yung magkaroon ng joy kapag dehado yung score mo, di ba? Oo. Pinakamahirap din yung long suffering. Tinatapakan kayo, hindi pwede. Ganon. Anyway, so how do you encourage ito? Siyempre, kinausap niyo muna yung mga pastors kung paano gagawin. Apo. Oo. I can imagine it. Siyempre, yun ang pangalan ng team mo Siyempre, yun ang pananagutan mo hindi ba? Oo. So, it's not all about winning. It's all about higher than winning. Yes. Di ba? Kasi pag ikaw medyo nanalo ka, pride gets to you. Okay? Galing namin. Tapos iisahan mo yung mga natalo, talo kayo. Hindi Balita gano'n. ako may demerit pa yung ganun, Bishop. Kahit na nanalo ka, pero hindi ka nagpakita ng tamang virtue, no? So hindi Tamang lang behavior. according to points. Opo, Bishop. Talagang kakaiba po talaga Olympics na ito. Kahit na-foul ka na po, sasabihin mo, I forgive you. Yung mga joke. Yeah, kidding aside, Bishop, no, I saw yung mga teams natin, basketball, when they were praying yung virtue po na nasa sa kanila.
So talaga ando po yung focus. If I may share din no, sa team po nila, Sir Ray, no, yung, gentleness, no. 2 days po nila pinag-devotionan yung gentleness bago po yung start ng Olympics. Gumawa po sila ng Wow. devotion. Opo. So talagang, it's not about, sabi nga po, winning, pero yung let us manifest the fruit of the Spirit and edify yung ating po mga kasama. So it then becomes parang a discipline ng team. Within a group na halimbawa, temperance, maraming events din ng ano nila. Kasi iba-iba iba-ibang ages. So yung buong team na yon ng temperance, sasali sa mga iba't ibang events. Okay. Actually, sinabi nga nung may mga nagsabi, anong klaseng Olympics yan? Kung ang idadalahin mo parang di ang lamya, di passive. Yun. So, kita naman natin pagdating nung sa mga team competition. Anong passive? Passive ba yun nangyari sa championship ng basketball, Eric? Alam mo, Bishop, kasi ganito yan. Yun lang ginawa ni Commissioner Gab na pagsalita ka lang ng profane words. Oo. Meron kang may warning ka. Oo. Ano bang warning? Pag dalawa na? Apo. Pag dalawa, warning pangatlo. Technical. Pag pangalawa, technical na. So imagine, no? Ito lang yung basketball league na pag nagmura ka, nagsalita ka ng masama sa kalaban mo or something, merong nakasulat na, may nagsalita sa team nyo ng ganito, ha? Warning na kayo. So hindi lang ito yung normal na basketball rules. Hindi siya ganon. So, it tells you na this game, although it's competitive, we should always remember that we are still God's children. Di ba? Parang yung parating natin, pinag-uusapan natin ng kape. Di ba? Kapag ka tinabig ka, ang tatapon dapat kape. So, ang isang Kristiyano, pag tinabig ka, dapat ang lalabas sa'yo, yung virtue ng Spirit. Ang ganda ng analogy. Yan ang doon Yung laman ang nasa loob yung mo. laman, ang lalabas dapat. Hindi yung pag tinabig ka, ang lalabas yung mundo. So, ganun ang practice na natin lahat Kaya, magmula Parang hinahamon mo kung anong nasa loob mo. natutunan namin sa... Ginagawa yan para talaga mailabas. Yung alam mo, mahirap yun Ayun, talaga. Mahirap. Lalo na po ang Lalo basketball. pag nag-train Sa ka, basketball ang di ba? pinakamahirap. Pinaka-goal mo is silituin. Okay. Yung pong mabanggit ko lang. A determination to keep yourself. No, to keep your... Sabi nga ni Paul yun to keep your body under subjection. Under subjection. Yung mabanggit ko lang to, Bishop, yung members ng LAC, talaga namang masasabi ko na malaki ang in-improve. Kasi yung mga yan, siyempre nanggaling sa labas at talagang yung bibig, alam nyo na. Pero sa aming mga nagtitrain, challenge din yun. Kasi hindi kami pwedeng magturo sa kanila na kami nakikitaan ng ganun. So, kailangan manggaling din sa amin na kahit nakita kami naglalaro, nakita kaming yung hindi mainit ang ulo namin, hindi kami nagmumura na pag kami nakaaway. Ibig sabihin, And it has to be when part of eventually leadership. they become exposed to this kind of training and discipline, kahit sa sila pumunta at maglaro, dala na nila Yun na yun. It becomes a Dapat testimony. Ganun na. Magaling. Ganun na po yung hibla, Bishop. Ito lang po yung Olympics, ito lang po yung Sports Fest, no? Na wala pong nagbubu sa kalaban. So, lahat Bawal magbu. bawal po. At saka, I think, ni-encourage po lahat to cheer on all the teams, no? So, lahat po na pwedeng i-cheer, build up, i-edify, yun po yung ginawa natin. Kaya, it was a beautiful sight po, no? Especially nung awarding po natin, people were cheering sa ating mga winners, no? Hindi lang pala players and coach, even the watchers, no, the fans. Mga supporters, yung mga cheerers. Tapos, pero siyempre, yung sa basketball, meron kayong official na mga referees. Yes. Were the referees made aware of these rules? Yes po. Yes. Very clear po yun. Magaling. Nakita rin po sa quality po ng laro, how they were able to manage. In fact, medyo mas strict pa nga po sila sa amin. Pagkatapos ng game, may natalo, may nanalo, what do the players do?
Siyempre, mag-congratulate po. At yun po yung maganda rin, Bishop, no? After all the intensity, after yung competition, talagang... Mag-aakapan Opo, na. mga mananampalataya naman po yan eh. Nag-aakapan, nagkakamayan. And siguro magre-reminisce din no, after a few days no, kung paano nailabas yung galing ng... Alam mo, ng bawat naisip isa. ko nga, dapat talaga matutunan ng tao yan eh. No? Yung mga lawyers, for example, mag-aaway yan sa korte, di ba? Para bang ganyan, lahat. Tapos paglabas, magkakamayan, di ba? Magkatawagan na. Panyero. Panya. Oo. Tapos trabaho lang yun eh. Tama. Pero sa sports, mahirap gawin yun. Kahit nga mga pastor minsan eh. Kung sino pa yung pikon, yung mga pastor pa, di ba? So, Oo. So, sana lang, Bishop, nanonood si Pastor Jedel Agron. Oo. what about? Oo, kasi nandun po kami sa dulo Oo. habang nanonood kami ng championship, no? At talaga syempre alam naman natin intensity, no? Dahil competition din naman talaga na, no? Intensity, no? Pero makikita mo si Pastor Jedel, nakaganon lang siya, pangiti eh. Tapos sabi ko sa kanilang lahat, dapat ganon ang attitude. Tignan niyo yung mamang nando sa dulo. Kahit na yung ngipin lang ang nakikita. Siyempre dark siya eh. Di ba? Pero kitang-kita mo, nakangiti pa rin siya, nakaganon lang. No? Hanggang sa lumapit na ako sa kanya dahil tuwang-tuwa talaga ako dahil mainit yung ano. Binati ko nga siya kasi siya yung nanguna doon sa southern portion. Meekness. Pagkatapos, ilang churches sila doon. Dalawa. Yung team nila, doon lang nagkita eh. Pero yung kanilang pag-synchronize, ang ganda eh. Kahit yung cheer po nila, di ba? Teamwork, Sila yung nanalo oo. sa cheering competition. May cheering competition pa. Sila rin po yung best in cheering po, Bishop. Grabe, di ba? Kahit dun sa cheer, Bishop, may mga verses na ipinasok. Diba? Hindi lang yung usual na go, 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 nga ganyan. Talagang may virtues din and verses na Galing, pinasok. galing. Magaling. May case pa nga silang nung banda sa table tennis, may magaling ang taga Cavite, may magaling din ang Mindoro. So para fair. Para sa naghanda, sige, elimination, laban muna silang dalawa. Fair na laro. Para sino magre-represent to earn more points. Oo. Meron ba nagsabi na dinaya ako, ganyan? Dinaya. Baka in denial. Baka in denial. Pero wala naman, Wala Bishop. naman. I think yung madagdag ko lang, Bishop, na ang very distinct dito sa Olympics, sa All Lighthouse Olympics, tayo rin po ay nag-recognize at nagbigay ng awards sa atin. Special awards. Virtue bearers, Bishop. So, additional points po yun. Anong basis nun, ng virtue bearers? The way they held themselves, yung kanilang testimony, the way they manifested talaga yung fruit of the Spirit, no? Na kahit yung may 10 case, pumayag siya na ma-shorten yung game. Consequently, natalo siya because of that, hindi na siya nakahabol eh. Kasi nga, na-injure yung kalaban niya. Pero basis nung latest score, talo siya, tinanggap niya. No? Meron din tayong mga natumba na sa baton relay, no? Talagang sumusub na. Nakakita ko yun. Oo, kung ako po yun. Nakulang ko yun. Na-video ko yun. Tumayo pa rin, nakangiti, no? Oo. Pinorward mo ba sa akin yung video? At nagtapos ng race, Bishop, no? So, yun, Oo, po yung muntik pa manalo. Oo, yun po yung diligence talaga, no? Papapatuloy. Oo. So, ibig sabihin, yung pag-organize dito, lahat involved sa pag-organize. Hindi lang sila tumatanggap para maglaro. Kasi siyempre, pag merong ganito, merong mga pupunta para maglaro lang manalo. Ibig sabihin, tama yung ginawa mo na they need to express something right from how the Lord has changed their lives. Katunayan, prove your own selves. Diba? Whether you actually be in the faith. Dahil minsan Kristiyano ka sa loob ng simbahan, pagdating mo sa basketball court, wala na. Siguro, Bishop, I really, as the former commissioner, no, I really want to commend the new commission. Yes. Ito si Gabi kasi maganda yung ginawa niyang organizational structure ngayon. Na talagang minute niya, miniting niya ng ilang beses yung mga yan, in-explain niya sa kanila yung mga standards, yung mga rules. So therefore, in the end, I mean,
walang pwedeng magreklamo. Kasi it was made clear from the very start. At saka na-obserbahan ko ng awarding na, nung na-realize ko na tinitinang ko yung mga in-appoint nyo ng mga coordinators for each event, no, mga bata, mga younger generation na. New generation. Opo. Ibig sabihin, they are also able to pick up on yung pinaka-goal ng Olympics na ito. Hindi lang yung matatandang katulad nyo. Oo, siyempre. And I commend yung mga event coordinators natin, Bishop, no, if I may, kasi yun po yung isa sa mga pinakamahirap na gawin na event coordinators. Because you're managing po yung iba't ibang teams na very competitive. Siyempre, may mga different point of view po yan. Yung iba, nag-sacrifice, hindi po naglaro just to be able to really monitor po yung mga games natin. So, come to think of it, very fitting nga po, Bishop, no, na yung Olympics natin is on yung June 12, no, yung Independence Day. Kasi parang it's, as believers, it's a chance for us to prove yung ating freedom from sin. Not to sin, but freedom from sin and manifest yung virtues po. So, sana every year po, Bishop, mag-Olympics po tayo, no, kahit nga. Oo. So the freedom that we have is not just yung karapatan or right to be yourself, but a freedom from Yes. and a freedom to express, no, how you have been changed in Christ. Ang Amen. ganda. Galing. Ang ganda. Now, how often is this done? Right now po, Bishop, once a year pa lang. Kaya talagang excited at namimiss ng mga players natin, no. Siguro we can explore medyo ano po, no? Ay, yung Bishop's Cup, kailangan mo na ulit ibalik. Baka may idea po, Bishop, di ko lang po ma-mention kung sino nagsabi. Baka focus mo tayo per sport, no, at tapos magko-culminate to So magandang bagay ito, Eric, ano? Meron tayong level na we use these activities to win people na nandyan sa community, it's directly evangelism, discipleship. Pero ito, yun na yung pinaka bumubuo ng ating mga churches. Yes. No? Yung mga miyembro mismo to prove themselves. Yes. Oh, wow. Well, Yan, congratulations po. congratulations sa inyo. Congratulations sa lahat. Opo, Kasi you have made it to be a platform ng ministry. Amen. And to think, pati yung mga ministry organizations natin like yung mga nasa medical, Alert, opo. alert, emergency, o may mga nadiliryo pa yata, Sampu Oo, yata. nandoon sila. Oo. Pagkatapos yung mga nagbenta-benta ng mga goods, Yeah. nagluluto sila. Madami ako natikman doon ng mga bola-bola maanghang Opo. Yun. But anyway, congratulations to you all at congratulations sa lahat. Ano po? Na-found out natin that this is one of the areas when we can actually build up each other in the faith. Well, that's it. Ang ganda nitong usapan na ito. Sana other churches and other group of churches can actually take hold of this. Para meron everything, lahat ng abilidad natin, even according to this body, can be a platform for ministry. Okay? Ay, naku, maganda. Huwag po kayong aalis, magbabalik ang Lighthouse Cafe. The world celebrates Blood Donor Day every June 14, and according to the World Health Organization, this celebration is a global tribute to the millions of voluntary and paid blood donors who give others a second chance to life. Ang isang bag ng dugo ay lifeline sa ating mga taong nangangailangan ng precious commodity na ito. Alam mo, Erica, once ko pala na-try ito kasi medyo lagi akong low blood eh. No? Pero after ko matry yun, ang sarap ng feeling, no? Kasi literal na meron kang ibinigay, meron kang i-donate para makatulong sa kapwa mo. Yes, narinig ko nga, no, pag nakakapag-donate ka, para tinatawag ka nilang bayani. Yan, isa ka ng bayani, Gabi. At alam mo na ayon din sa nabasa ko, no, sa Philippine Red Cross data, ang average ng nangangailangan ng dugo kada araw sa ating bansa ay mahigit sa 500 na katao, and this need is urgent, especially sa mga patients na nag-undergo ng mga surgeries or mayroong mga chronic illness na treatments, at pati na rin sa mga accident victims. Kaya nakakatuwa at syempre nakaka-bless, Gabi, na meron the Great Lighthouse Foundation na tumutugon sa pangangailangan na ito through our regular bloodletting drive. Tama, Erica, and joining us tonight to share more about this, ang direktor ng ating TGLFI Care, no, Community and Relief Endeavors, at
Siya rin pong donor and pastor, no? Ang magjo-join natin via Zoom, no? Nahin ko na po si Kuya Dick Ku, no? Tinuturing ko tong isang bayani talaga, no? Sa leadership niya. Bayani na mga bayan. Oo, bayani. At saka, of course, sa ating pong Zoom, si Pastor June Morillo. Welcome po sa ating Espresso Self dito sa Lighthouse Cafe. Yan. Okay, usahan na po natin, no? Mamaya babati si Pastor June, no? Pero background muna, no, Kuya Dick, no? Bakit ba tayo nagkaroon ng bloodletting drive na proyekto, initiative ng ating The Great Lighthouse Foundation? Yeah, good evening muna sa inyo lahat. Ano po? Thank you for having me tonight. Nag-start ito when years after na ako'y naatasan ng ating bishop or ng ating pastor to head one of the arm ng ating The Great Lighthouse Foundation, CARE, Community Assistance and Relief Endeavor. So, ever since kasi, before pa actually, may mga nagre-request na ng mga kung meron tayong pwedeng makatulong sa dugo, mga nangangailangan lumalapit sa atin. Maraming mga patients na in need, no? So, sa atin, syempre, wala naman tayong contact. Ang pwede lang natin tanungin, yung mga kakilala natin, o pwede ba kayo mag-donate, ganito, ganyan. So, nangyari, we asked one of our members na si Nurse Irene, no, na affiliated sa SBSI, kung sino ang pwedeng blood bank na pwede natin lapitan at maka-partner ng foundation. So, yun na po. Nabuo na yung The Great Lighthouse Foundation in partnership with the National Kidney and Transplant Institute. Personally naman, yung panganay kong anak kasi, nung lumabas siya, nagka-jaundice siya. Hindi siya yung jaundice na itatapat mo lang sa fluorescent. That time talaga, nanilaw siya, kailangan siyang matransfuse. So, kami mismo ay naka-experience din ng pangangailangan ng dugo, naghanap din, na hindi rin madali. No? So, na-feel ko ang lahat ng mga needs ng mga lumalapit sa atin, kung gaano ka urgent, yung nararamdaman nilang yung urgency, no? Kung pangangailangan, ng kailangan ng dugo para madugtungan ang buhay ng kanilang mga mahal sa buhay. So yun, so doon na nabuo. That's 2012. Wow. Oo, 2012 yun. So now, more than a decade na pala, no? More than a decade na. At ang nakakatawa po dun, kasi yun nga talagang before po, pag walang parang blood bank, di ba? Parang maghahagilap pa po kayo, tapos talagang yung, parang kumaga yung time na makukuha na parang pupunta pa doon para mag-donate. Tapos di ba po, minsan hindi pa siya sure kung papasa siya. Nagka-text blast pa tayo dati, no? Or nagpo-posting pa. Kasi isi-screen pa yan kung papasa ka or hindi. So, paano po yung parang naging process po nito? So, nag-start po ito noong 2012. Then, tuwing kailan nyo po siya ginaganap? And ano po yung nagiging process po? Yeah. Noong 2012, actually, na nag-start tayo, once or twice a year lang So, ngayon, ginagawa na natin thrice a year. Kasi after 3 months, pwede ka na mag-donate ulit. No? So, ang process naman dyan, of course, nagpapa-pre-reg tayo. Lahat ng mga potential donors from 16 to 65 years old po pwede. So, darating sila nung araw na yon, mag-register, kukunin yung kanilang BP, weight, no? Tapos i-check yung kanilang hemoglobin kung papasa. Before testing ng hemoglobin ay interview siya ng doctor. No? Tapos check na yung hemoglobin niya. Kung pumasa siya sa doktor, kukunan na siya ng dugo para ma-check yung hemoglobin. Pag pumasa, donate na. So pag nag-donate naman siya, pagdating dun sa hospital, sa blood bank, isa-screen pa rin naman yung blood na yun. So, yun yung process. So, ayun. Nakalimutan mo, Kuya Dick, after mag-donate, may pa-burger. May pa-burger pa. May pa-juice tayo. May pa-burger, di ba? So, yung picture. Pero ang maganda rito, Kuya Dick, alam ko, may mga, ano ba, parokyano ba tawag doon? May mga faithful, regular na donors ka na every year, no? At least once a year talaga nandun sila. Kabilang doon yung mga pamilya mo, kapatid mo. Support. Pero sa mga members lang ba to? In-open din sa mga non-members? In-open din naman natin. No? Okay. So, for donors, no, of course, we usually promote sa ating mga eklesiya. No? And then, of course, they invite
their relatives and friends na mga alam natin na maayos ang pamumuhay. I mean, paano ba banggitin niya? Yung walang bisyo. No, kasi maraming mga bagay na hindi ka pwedeng mag-donate. Like for example, kung of course, pag may sipon ubo, may ganito, bawal yun. Tattoo. May tattoo, no? Pagtadtad ka ng tattoo, hindi pwede. Pero pag yung maliit lang, at least 1 year after, pwede na. Pwede na. Oo. Yung mga nagpa-butas, ear piercing, at least 1 year after, pwede na rin. Yung mga ganun. So, of course, sa mga babae, pag may monthly period, hindi pwede. Pag may mga major operation, 1 year after. Pag minor, depende sa minor operation. Kung pwedeng 1 month or 2 months after, pwede na. So, yung mga ganun cases. So, ang blessing dito, dahil tayo ay tuloy-tuloy na nagkakaroon ng bloodletting drive, kahit minsan negatibo na yung ating account, nakakakuha tayo. Kasi alam nila ng partner natin na naka-ano na yung schedule natin. Good partners tayo. So hindi before, dito lang yan sa Lighthouse sa Tatalon, Quezon City. Ngayon ginagawa na rin sa Lighthouse Cainta at saka sa Lighthouse Taguig. So may mga branches na rin pala sila. And actually, for recently, may nakausap ako na para sana pala nung noon pa lang, nung bata pa lang ako, parang alam ko na pwede palang mag-donate or maganda pala na nagdo-donate ng dugo. Siguro from the side po ng mga nagdo-donate, ano po yung siguro narinig niyo pong stories na blessing for them na sila po ay nagkaroon ng opportunity, no? Kasi minsan, even yung parang mga centers po, hindi rin po ata lahat siguro available or accessible po yung pag-donate po ng dugo. So, gano'n po halaga na even itong pong eklesiya, ay may eklesiya po or may foundation po na nag-host po ng mga ganitong bloodletting drives. Iba't ibang mga comments, of course, no? Lahat naman positive. Nagpapasalamat sila, of course, dito sa ating eklesiya through the Great Lighthouse Foundation. And meron tayong mga ganitong blood donation drive. No, hindi na sila pupunta kung saan-saan. Kasi yung iba, nung hindi pa tayo nagkaroon ng ganito, ay nagkakapag-donate pa sila. Pero syempre, sasadya pa sila. Pero ito, happy sila kasi sariling atin. At home. No? So, ang natutulungan natin actually, by the way, hindi lang mga members lang ng Lighthouse. Even their friends, relatives, at kung sino-sino pa na maaaring nating matulungan. No? Wala tayong tinatangi. Dahil hindi porke mas gwapo ka sa akin, hindi kita tutulungan. Hindi po. So, lahat po tayo ay bukas ang loob para tumulong. Kasi ang tagline natin sa The Great Lighthouse Foundation is blessing lives through service. Speaking of service, no, at saka yung mga natulungan naman natin sa receiving end, si Pastor June Morillo, no, alam po natin na kayo po ay naging recipient ng blood donation, no. Kumusta po yung experience? So hopefully naka-recover na po kayo, Pastor June. If you can just talk about ano po yung naging procedure, tapos ano po yung blessing ng pagkakaroon ng access nga po sa blood. Ayun, magandang gabi, Gabi, Erica, and Brother Dick. So sa akin po personally ay naging malaking tulong po sa akin ang bloodletting ministry po ng The Great Lighthouse Foundation. Dahil nung ako po ay ma-diagnose na merong tumor sa pancreas, so sabi ng doktor, ako po ay mag-undergo ng Whipple surgery. So kinakailangan maghanda po ako ng meron po akong 24 bags ng dugo para gamitin sa operasyon. Pero kalahati po ng dugo ay manggagaling sa ospital at kalahati po ng dugo na ng 24 bags ay manggagaling po sa mga magdo-donate para sa akin. So mahirap po sa sitwasyon ko kasi galing pa Mindoro, so walang masyadong kilala sa Metro Manila. But praise God, through the Great Lighthouse Foundation ay na-provide po yung aking pangailangan sa dugo higit pa. So naibigay po sa akin ng foundation ang almost 14 bags. Plus meron pa pong mga members from
Pasig, Cainta na pumunta po ng ospital. Maging si Kuya Robert po ay nakapag-donate pa kaya nakaipon po tayo ng 18 bags Amen. po sa ating ministry po. At kaya natuwa po yung ospital kasi ang magiging part nila ay 7 bags lang. Or, I mean, less, 6 bags para makumpleto po yung 24. So, nung nag-undergo na po ako ng operation, February 27, nagkaroon po ako ng komplikasyon. Kaya February 28, binalik po ako sa operating room. Kaya ang total po na nagamit ay 30 bags. And praise God, kasi meron pong nasobra. So, immediately, na-provide po yung pangailangan ko sapagkat naging critical po yung condition ko. At alam naman natin na sa dugo nakasalalay ang buhay ng isang tao. So, praise God, na-sustain po ako sa pangailangan, especially sa dugo. At after that, ang huli ko pong blood transfusion ay sa ICU. So, all in all, 30 bags po ng dugo ang nagamit. At lahat po na-provide sa tulong po ng The Great Lighthouse Foundation. Amen. Praise God po, Pastor Jun, no? So, yan po yung living, proof din po, no, ng, yung sinasabi nga kanina sa introduction natin, lifeline talaga, no, Erica. Maraming salamat po, Pastor Jun and Kuya Dick, no? Maybe just a quick invitation sa mga gustong sumali dito sa ating gaganaping bloodletting drive. Yeah, oo. Come June 28 ay magkakaroon po tayo ng bloodletting drive dito mismo sa The Great Lighthouse Foundation. At welcome po lahat po ng 16 to 65 years old. Huwag niyong isipin na masakit, huwag niyong isipin na malayo or hindi mahirap puntahan or whatever dahil ang kada donation ninyo ay nakakatulong po sa lahat ng mga nangangailangan at maging tugon po kayo sa panalangin nila. And again, maraming salamat po, no, Kuya Dick and even kay Pastor Jun. Ayan, i-mark nyo na po ang calendars nyo po. June 28, dito po yan sa The Great Lighthouse Foundation sa Quezon City. Yes, at maraming salamat po sa ating mga guests. At speaking of life, ay buhay naman po ng ating mga anak ang ating pag-uusapan sa Health Talk. So po kayong alis. Welcome to Health Talks. Every third week of June, the Philippines observes a National Safe Kids Week. This event aims to promote child safety as well as raise awareness on preventing accidents and injuries among children. Yes, Harvey. At syempre pa, very relevant ito para sa akin as a mom. Lalo na at meron akong very active na toddler na mahilig tumakbo, umakyat, maglambitin at kung ano-ano pa. And isa pang challenge with the toddler is to ensure that he only eats and drinks safe food. And of course, yung mga iniinom din niya. At nasa stage kasi sila ngayon, Harvey, na mahilig silang tumikim or sumubo ng kung ano-ano na interesting. And as we celebrate National Safe Kids Week, gusto nating bigyan ng emphasis ang food or drink safety. At para turuan tayo dito, kasama natin muli ang ating health expert, walang iba kundi si Dr. Melrose Pascua. Welcome back to Health Talks, Dr. Mel. Hello po, welcome back. Thank you very much once again for inviting me. So, hi po and good evening sa ating lahat ng televiewers across all platforms. Yes, ayan. So, Dr. Ramel, syempre as a pedia, ano-ano po ba yung nakikita natin na common types or mga usual na mga cases ng food poisoning among kids, among children? So, yung food poisoning kasi is considered po siya as acute gastroenteritis po na nakukuha sa pagkain or inumin na contaminated po ito ng living organisms such as bacteria. Ito yung naririnig natin example, yung mga salmonella, toxins like yung mga botulism, elemental substances such as mga pesticides at ibang pang toxins derived sa mga
pagkain or plants or animals such as yung mga shellfish. So technically speaking, pwede po silang i-divide into bacterial and non-bacterial causes. So as I mentioned, yung mga bacterial causes po natin, ito yung mga narinig natin sa news like yung mga salmonella, staphylococcus, mga cholera, at yung mga non-bacterial causes naman, ito yung mga chemicals such as yung mga arsenic, mercury po. So, Doc, sorry, as a follow-up lang, yung sa bacterial po, usually ito po ba yung caused by or result po ng unsafe food handling or yung mga contaminated po or parang nasuspoil na pagkain? Yun po ba yun, Doc? Tama po yan. Yung mga common causes po natin ng food poisoning is usually due to poor storage or preparation, poor personal hygiene, pati na rin po yung sa yung pagmadumi ang kitchen. Tsaka, of course, yung iba, hindi po sila cautious, nagtitake po sila ng food beyond the expiration date po. And of course, may factor din po yung poor pest control. So, may nabanggit si Doc, no? So parang akala mo usually nakakatipid ka pa kasi parang alam mo yun, ang risk is just 1 day lang naman after the expiration date. But then meron kasi tayong mga greater risks na nabanggit katulad ni Doc, ano. Doc Mel, ano po ba yung mga symptoms? Paano po malalaman na food poisoning na yung condition? May mga tinitingnan po ba tayo na red flags na kapag nakita po natin ito ay emergency na po dapat? So, yung usually po, since this is also presented with acute gastroenteritis, yung mga symptoms po natin is like diarrhea or pagtatae, stomach pain or pananakit ng tiyan, pagsusuka or yung vomiting, at yung pwede rin pong mag-present ng high-grade fever. So, usually, makikita natin na this is food poisoning kung yung pong causative organism or toxin ay meron pong pagkain na naging medium for generation and transmission po ng food. So basically, usually nagpe-present ito as sa outbreak. And epidemiologically speaking, kapag yung single group ng people na nag-share ng common food, nagkaroon ng parang similar manifestation ng acute gastroenteritis, so most likely, masasabi po natin itong food poisoning. So, yung mga red flags naman in terms po ng dahil po hindi lang siya typical na acute gastroenteritis, usually yung magwa-warrant po talaga na kailangan nating dalhin sa hospital yung mga pasyente natin, usually yung mga bloody diarrhea, yung mga prolonged diarrhea, usually maglalast po ng 3 days, high-grade fever, yung grabing pagsusuka to the point na hindi niya kaya mag-tolerate ng any oral or kahit liquid po. Lahat sinusuka ng bata. And also yung mga severe signs ng dehydration such as yung parang scanty urine output or konti na lang yung ihi, yung dry mouth, sunken eyeball, and even po yung kapag parang nahihilo kapag tumatayo. So baka naman pumapasok na tayo sa tinatawag nating hypovolemic shock na grabe na po yung depleted na fluid sa katawan or kaya nagkakaroon din po ng signs ng electrolyte imbalance po. So, Doc, correct me if I'm wrong, pero alam ko po kasi parang nasa high, isa sa mga causes or common causes po ng death among children ay dehydration. Tama po ba? Kaya talagang dapat talaga maingat tayo as parents, as caregivers ng mga young kids and infants. Tama po ba, Doc? Yes po, yung mga acute gastroenteritis na nag-lead to dehydration, even yung mga poisoning na pwedeng mag-lead to dehydration, hindi pa rin po siya nawawala sa mga top causes ng morbidity and mortality po ng ating mga kabataan. Kaya, Harvey, alam mo, nung nag-aaral ako, parang isa sa mga parang sinasabi sa amin ng prof namin, tandaan lang natin, when in doubt, throw it out. Kasi nga, minsan sa kagustuhan natin na, baka pwede pa to, o kaya makatipid ay pwedeng iba pala yung maging result nun, no? Na, alam ko, aware ka din as someone na, may background din sa food safety. Yep. And also, yung nabanggit din ni Doc kanina, no, syempre, meron tayong mga tinitingnan ng symptoms, ganyan. Pero, alam mo, meron ding times na kaya namang, I mean, of course, prevention is better than, of course, yung pag-administer na. No? Pero, Doc, kapag po nakakita na tayo ng mga, syempre, may mga symptoms na po na ganito, ano po ba yung first aid na dapat po natin ina-administer sa atin pong mga pasyente? Yes po. So like po ng mga usual acute gastroenteritis po, ang mainstay po talaga natin in treatment is fluid rehydration po.
So, pwede natin simulan sa pagbibigay ng mga oral rehydration solution sa mga pasyente natin. So, readily available naman po ito sa mga butika. Ito po yung mga nakasashay na tinitimpla at binibigay natin sa mga bata. But then eventually po, kung hindi kayang i-tolerate ang any oral rehydration solution, hindi po nila lahat sinusuka at grabe pa rin ang pagtatae. I think mas the best way po to hydrate our children is through intravenous route. Ito na po yung paglalagay ng swero. So pwede rin pong magbigay yung mga natin, mga doktor natin based sa kanilang assessment. Pwede mag-add po ng antibiotic treatment and yung iba nagbibigay po ng antiemetics and anti-diarrhea yung para sa pagsusuka. So depende po sa assessment, depende po sa laboratory na makukuha. Pero ang pinaka mainstay po talaga is ma-prevent natin yung dehydration sa pamamagitan po ng pag-offer po ng mga oral rehydration solutions po. Doc, same po ba to ng management kapag naman non-bacterial yung kunyari na-ingest? Kasi alam ko isang common din nga po yung parang biglang makakalunok ng, let's say, battery, yung mga ganun po. Ano po ba yung pwede nating first aid pag ganun po yung non-bacterial naman yung cause? So, depende po kasi sa causative agent. Marami kasi iba-ibang cause na pwede ma-ingest ng bata po. So, ito kasi more on nag-zero-in tayo sa food poisoning. Marami pwede kasi yung mga kerosene ingestion. Depende po sa ano. So, when in doubt, yung sabi nga natin, ipakonsulta na lang po ang bata para po maano po talaga yung tamang management po sa kanila. Siguro, Doc, may nabanggit lang tayo kanina, no, na of course, we want to prevent talaga yung dehydration kapag may mga ganito na pong pangyayari. Pwede po bang substitute yung mga naiinom or nabibili natin? Say, for example, of course, there are branded drinks na parang pwede po ba siyang temporary solution para sa rehydration? So yung mga nami-mention ko nga po sa parents, sa mga nagiging pasyente ko sa kasi yung minimimic po ng mga oral rehydration solution is yung water content sa katawan natin. So may certain amount ng electrolytes na kailangan pong ma-meet para ma-prevent po natin. Kasi hindi lang naman po water loss yung nangyayari sa mga pasyente natin. Nagkakaroon din po tayo ng depletion ng electrolytes. So ito mga oral rehydration solution na binibigay sa mga bata is hindi talaga siya after sa taste. More of po talaga doon na ma-fulfill niya po yung criteria para doon sa proper amount ng mga electrolytes po and fluid. So sinasabihan natin yung parents na mas maganda yung recommended pa rin po ng WHO. Bagaman minsan mapakla sa bata, minsan medyo may konting resistance, pero yun po kasi talaga yung recommended para po ma-address po natin yung electrolyte imbalance. So tama po, Doc, ano? It doesn't necessarily mean na pag may nakita sila sa drink or tayo sa drink na may certain electrolyte contents na po pwedeng yun na yung talagang recommended, no? Mabuti pa rin po talaga na magpakonsulta sa ating mga doctor. And of course, follow po yung doctor's prescription. Yes po, kasi po may mga recommended, WHO recommended po na pang-hydrate po sa mga may mga dehydration po. And of course, also Doc, no, kasi sinasabi po natin yung ORS or oral rehydration solution or salts. Alam ko pa parang tinuturo rin po natin sa community na sa ating mga health centers, available din po ito, no? And at the same time, they can also prepare one at home. May certain na parang recommended din po ang WHO na parang number of yung solution na kailangan for salt. Tama po na Doc, they can also prepare it at home safely, basta WHO recommended. Tama po na, Doc? Yes po. Ayan. Siguro hindi lang ako pwede mag-mention ng brand. Tama po. Correct. Opo, Doc. Ayan. And siguro, Doc, yes, Antoinette, no, meron na lang siguro mga practical tips po to prevent, of course, food and water contamination or, syempre, yung iniwasan nating food poisoning po. So, yung practical tips na ma-remind natin sa ating mga parents with regard to practice, yung proper practice po to avoid food and water contamination or food poisoning. So, number one pa rin dyan ang good personal hygiene in terms of food preparation at the same time in food storage. So, make sure na nailalagay natin kung kinakailangan sa refrigerator. Tapos, of course po, ma-maintain natin yung kitchen cleanliness. Always check expiry date and food label before giving it
especially to our children. Make sure also during food preparation na properly cook yung mga meat products natin. And then, importante pa rin po talaga yung pest control, lalo na sa mga kitchens po natin. Ayan. So, hygiene pa rin talaga, no, Antoinette? And of course, aside from hygiene, proper preparation po ng ating food. And of course, syempre, proper monitoring kung ano yung mga na-administer natin and kung paano natin alagaan. Lalong-lalo na yung mga nakapabata po. Doc Mel, maraming salamat po muli for sharing your expertise. And of course, Antoinette. So, huwag po kayong aalis. Magbabalik po ang Lighthouse Cafe. Welcome to Hebrews. Ito po ang segment sa ating Lighthouse Cafe na naglalayo na ibigyan daan sa ating buhay ang mga pinag-uusapan po natin. Now, halimbawa, sa atin pong What's Brewing ay pinag-uusapan namin yung tungkol sa mga ginagawang programa ng mga lighthouse churches patungkol sa sports, yung bang All Lighthouse Olympics. Ang sabi po ng banal na kasulatan sa 1 Timothy chapter 4 and verses 7 to 8, sabi dito ni Apostle Pablo kay Timothy, exercise thyself rather unto godliness. For bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things. Now, how do we take this passage? Ito pong bilin na ito ni Apostle Paul. Ang sinasabi exercise thyself rather unto godliness. Ang tinutunguhan po dapat ng ating ehersisyo ay patungo sa godliness o kabanalan o ang pagkakaroon ng virtues ng Espiritu, sapagkat ang godliness po o kabanalan sa wikang Tagalog na ginagamit ay hindi lang po godliness na passive, kundi ka nakikitaan ng virtues ng Spirit. According to Galatians chapter 5 verse 22, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Ito po ang nakikita dapat sa mga totoong mga mananampalataya na sa pagkilos sa mundong ito, even bodily exercise, ay yun ang lumalabas. Alam niyo po sa ating lipunan, ay nakikitaan tayo natin ng excessive anger, nakikitaan tayo kahit sa kalye ng pagiging, anong tawag dyan, parang kamote driver. Wala na pong pagtitimpi ang mga tao. Lalo na kapag tayo mga mananampalataya, dapat makitaan po tayo ng hindi lang disiplina, hindi lang pagsunod sa batas, kundi magkaroon ng pagkukusa ang ating kalooban at magpakita na meron na tayong pagbabago ng buhay, pagbabago ng ating kaisipan. Sapagkat nasa atin na si Kristo. Ang sabi ng banal na kasulatan, if any man be in Christ, he is a new creature. Kaya ginagamit po natin sa mga lighthouse churches itong bagay na magbigay tayo ng mga challenge sa pamamagitan ng sports. Ano mang uri ng sports? Merong mental, merong physical. At upang sa pamamagitan na yan ay madisiplina natin ang ating mga lupang katawan. Ang sabi po ni Apostol Pablo doon sa 1 Corinthians chapter 9, ang sabi niya rito every man that striveth for mastery is temperate in all things. Merong temperance. May pagtitimpi. Sabi niya ganyan, they do it to obtain a corruptible crown. Yung mga sumasali sa mga sports. But we an incorruptible. Kaya po tayo mga mananampalataya, mas tuon po tayo sa incorruptible. Yung hindi nasisira na corona. Sapagkat ito isang ayon sa Espiritu. Ang sabi niya ay, I run not as uncertainly. Sabi niya ganyan, and I keep under my body and bring it into subjection. Ang pinakamainam po na disiplina para sa mga mananampalataya ay disiplina ng lupang katawan. Sapagkat sa pamamagitan nito, nasisira ang ating testimony o kaya nakapaglilingkod tayo sa ating Panginoon. Kung maalala po ninyo sa Romans chapter 12, ang sinasabi kinakailangan mag-alay po tayo ng mga lupang katawan sapagkat sa pamamagitan nito, tayo nakapaglilingkod. At instead na tayo maging cast away o maging disqualified because of a bad testimony sa paggamit ng ating lupang katawan, ay nagiging platform po ito ng ministry. Yan po ang kabuuan ng kung bakit meron tayong mga sports activities para disiplinahin ang mga mananampalataya tungo sa katibayan
ng ating pagiging mga mananampalataya. Ika nga, that is what edification is. God bless you all. Okay, thank you for joining us again sa ating po naging mga pag-uusap. Palagay ko, naging kapaki-pakinabang ito sa maraming mga mananampalataya. Yes, kaya nagpapasalamat po kami sa aming mga naging guest, kay Dr. Eric Torres, kay PM Ray Kalingasan, Mr. Gabby Yabran, kay Pastor June Marillo, and maging kay Sir Dick Ku, and kay Doc Mel Pascua. At pwede niyo pong balikan itong mga episode namin sa aming Facebook and YouTube channel. Harapin niyo lamang po ang Lighthouse Bible Baptist Church, ang Great Commission TV or GCTV Asia, and make sure na naka-like and subscribe po kayo dyan. At para naman po sa mga on the go, meron pa rin po tayong podcast sa Spotify. Hanapin niyo lamang po ang Lighthouse Cafe and you can watch and listen actually to our episodes anywhere you are. And thank you rin po sa ating faithful na tech and food team. Hindi po magiging posible ang ating mga broadcasts without this team. Sir Edwin Ballesteros, Rina Abante, Jed Gamboa, Aaron Joy, Pante Ia Alcid, Jeff QT Alvarado, Leo Alpas, Japs Dominguez, Chris Fortes, Emily Ballesteros, Daisy Ku, Malu Inorino, and Jabez Gamboa. And we'd also like to thank our ministry partners, ang Four Gospels Catering Services, Hub 105, and Haircutters Republic. You can visit their branch located at Q Plaza Mall in Cainta, Rizal. And so join us again next week, Monday night, same time, 8:30, for another live broadcast ng ating pong Lighthouse Cafe, Where good times happen.